Magandang umaga po sa inyong lahat. Once again, makakasama niyo po ngayong umagang ito ay si Sister Seng at ako po ay taga Door of Faith UAE na member po ako ng Sarja Ministry kung saan kasama ko ang ating butihing pastor na si Pastor Vito. So, ang pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, it's about doubt. Sa salitang Tagalog po ay pagdududa. Kaya samahan niyo po ako at huwag niyo po akong iwanan. Tapusin po natin ang morning devotion na ito dahil naniniwala po ako. Hindi man po tayo magkakasama sa isang lugar. Merong nasa Pilipinas, meron nasa ibang bansa. Pero naniniwala po ako at kayo rin alam ko naniniwala na sa kalagitnaan po nating lahat na nandito ngayon sa morning devotion na ito ay napapagitna po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, umpisahan po muna natin sa isang maikling panalangin ang ating morning devotion. O sige po, let's bow our heads. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of your Son Jesus, we come to you right now with a humble heart. Tulungan mo po kami na maintindihan ang mensahe mo ngayong araw na ito at maraming salamat po sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin dahil nalalaman po namin na meron kaming matututuhan at meron kaming matatanggap na blessing galing sa inyo ngayong umagang ito. Lord, tulungan mo nga po kami na maintindihan namin at maisapuso namin at magawa po namin ito sa aming araw-araw na buhay bilang isang Kristiyano. Lord, help us understand and let your Holy Spirit reign in every heart of everyone ngayong umagang ito na nakikinig ng morning devotion. Na ang Holy Spirit po ay siya nang bahalang magturo sa amin at mag-guide sa amin kung paano namin mailalagay sa puso namin ng may katapatan at may saya ang iyong salita ngayong umagang ito. Maraming salamat po once again. Father God, itinataas po namin ang pangalan ng iyong anak na Jesucristo at pinapasalamatan ka po namin sa salvation na natamo namin ng dahil sa Kanya. At lahat po kami, Father God, ay nagsasabi ng Amen. Ayan. So, umpisahan na po natin ang ating devotion. Ang gagamitin po nating book, syempre yung lagi kong ginagamit na ang salita ng Diyos version, yung Tagalog po. So, kung titignan po natin sa English Dictionary kung ano ang ibig sabihin ng doubt, babasahin ko po sa inyo, it's a feeling of uncertainty or lack of conviction. Kung tatagalugin po natin to, ito ay isang pakiramdam or isang kalagayan ng hindi pagtitiwala or pagiging hindi sigurado sa katotohanan. Naranasan niyo na po ba ito? Yung nagdududa ka, yung hindi mo alam kung ano yung totoo, hindi mo alam kung totoo ba yung sinasabi sa'yo, yung ganon, kasi wala ka namang proof. So hindi mo kayang ilagay yung sarili mo na maniniwala ka sa isang bagay na to kahit hindi mo siya nakikita. Alam niyo po ba na lahat po tayo, Kristiyano man o hindi, ay nakakaranas ng pagdududa. Nag-a-agree po ba kayo doon? Hindi man po maganda sa ating mga Kristiyano ang nagdududa, pero may mga pangyayari po kasi minsan sa buhay natin na hindi natin maiwasan ang magduda. Kasi it's a part of life. Alam naman po natin that life is beautiful but life is not easy. Life is hard. Yun po talaga ang katotohanan. Life is hard. Wala pong namuhay ng magaan. Wala pong namuhay na hindi nagsakripisyo. Wala pong namuhay na hindi nagbanat ng buto. Hindi naman po kasi lahat tayo ay nakahiga sa ginto or lahat po tayo ay pinanganak na with a silver spoon. Sabi nga po, ang pagdududa, ang paghihirap, ang pag-aalinlangan, parte po yun ng buhay. Kaya po, pag nagdududa kayo,
or nagda-doubt kayo, huwag niyo pong ituring ang sarili niyo na isang Kristiyanong makasalanan. Hindi po. Lahat po tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon, pero hindi ibig sabihin po nun nagtataksil na tayo sa Diyos, or hindi ibig sabihin nun nagbabackslide na tayo. Pero paano nga po kung ang pagdududa natin ay sa Diyos? Yun po bang kasi may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, may hinihingi tayo sa Diyos na hindi pa natin nakikita ang kasagutan ng Diyos, na hindi pa natin nakikita na nangyayari ito sa buhay natin, kaya nagkakaroon tayo ng pagdududa. As a Christian, nadadaanan ko din po yung mga bagay na yun, kasi hindi naman po lahat ng pinagdarasal ko sa Diyos ibinibigay niya. May mga pagkakataon po na pinagdadasal ko kung ano yung gusto ko, pero hindi naman yun ang gusto ng Diyos para sa akin. Kaya natatagalan po ang pagdadasal, at dahil hindi ko nakikita yung sagot ng Diyos, dahil silent ang Diyos sa mga pinagdadasal ko, nagkakaroon po ako ng pagdududa, at minsan tinatanong ko siya kung nakikinig ka ba, God? Nakikita mo ba ako? Pinapansin mo ba ako? Do you really hear me? Do you really hear my cry? Do you really hear me when I pray? Nararanasan niyo po ba yun sa buhay? Alam niyo po ba, minsan naiisip ko, parang nagko-complain ba ako sa Diyos pag gano'n ang sinasabi ko sa Kanya? Pero as a Christian, hindi ko po kasi kaya maging hypocrite in front of God, lalo na po pag nagdadasal ako. I really say what I feel. Kung may tanong po talaga ako sa Kanya, tinatanong ko po talaga sa Kanya. Kung may pagdududa talaga ako, may pagdududa po talaga ang mga tanong ko sa Kanya. Dahil alam ko po, siya lang naman po talaga ang makakasagot nun. Nararanasan niyo rin po ba yun? Kung silent po siya sa mga dinadasal natin, ano po ba ang kailangan natin gawin as a Christian? Kung nagdududa na po tayo. Meron po akong babasahing verse, at ang verse na ito ay makikita po natin sa Santiago chapter 1 verse 6. Ang salita ng Diyos version po tayo. Ito po siya. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. So can you imagine, ito yung dagat, tapos usually pag nasa harapan, pag nasa dagat tayo, sino po ba dito ang nagpunta ng Boracay or nagpunta ng Palawan, nagpunta ng Subic, Zambales? O sino po ba dito ang pumunta sa beach, lalo na ngayong mahal na araw? Sino po yung nagbakasyon ng ilang araw para mag-relax, kasi po araw ng namamahinga po tayo pag mahal na araw, di po ba? So napansin niyo po ba na ang alon iisa yung direction? Pag ganyan, ganyan, pag ganyan, ganyan. Kung saan po yung lakas ng hangin, dun po yung direction ng hampas ng alon. Di po ba? Bakit po tayo hinalintulad? Bakit po hinalintulad tayo ni God sa alon? Kasi po, pag nagdadoubt po tayo, tangay-tangay po natin. Parang tangay-tangay din po ng kaisipan natin, ng kalooban natin, ng hangin. Yung po bang paganyan-ganyan tayo, pabalik-balik tayo, parang walang nangyayari sa buhay natin. Kaya po nagkakaroon tayo ng pagdududa. Yung kahit saang direction tayo ibaling ng hangin, doon tayo, kasi nga po, wala tayong direction kung hindi sumunod dun sa hangin. Nawawala na po tayo sa direction o proper path o proper way kung saan tayo inilalagay ng Diyos, kasi nagkakaroon po tayo ng pagdududa. Kumbaga, pag ganyan-ganyan po, yung faith natin kay God, pag ganyan-ganyan po, kasi nagdududa tayo, hindi po siya stagnant na ganyan. Hindi po tayo nakatayo na ganyan. Pag tayo ay nagdududa, pag ganyan-ganyan po tayo, kung saan po tayo dinadala
ng hangin. Yun po ang nagiging direction natin, which hindi po ito maganda. Pero as a Christian, alam naman po natin na iba na tayong magdala ngayon ng problema, iba na tayo ngayon magdala ng mga pagdududa, kasi po pag nararanasan natin yun, meron na po tayong tinatakbuhan ngayon, di po ba? Ang sabi nga po sa Mateo 18 verse 3, babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos version. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kanina po, hinalintulad tayo ng Biblia sa alon na paganyan-ganyan na sumusunod lang sa direksyon ng hangin. Ngayon naman po, hinahalintulad po niya tayo sa isang bata. Kung sino po ba dito ang may anak? Di po ba yung bata, pag kinausap po ni mami o kinausap ni daddy, kahit ano pong sabihin ni mami o ni daddy, sumusunod po sila, di ba? Kaya nga po si God, gusto niya magkaroon tayo ng parang isip bata sa pananampalataya. Ang tawag po dun sa English is childlike faith. Yun po bang paniwalang-paniwala tayo kung anong sasabihin ni daddy or anong sasabihin ni mami pag tayo ay kinakausap. Hindi tayo nagdududa. Kunyari, example, sleep ka na. Sasabihin ni mami, sleep ka na. Bukas, pupunta tayo ng SM pag nag-sleep ka ng maaga. Di po ba? Yun po yung yun po yung mga madalas na sinasabi ng mga mami sa mga bata pag gustong patulogin, di ba? Yung, pag natulog ka ng maaga, pupunta tayo ng SM bukas. Tapos yung bata, walang pag-aalinlangan. Matutulog po yan, pupunta po yan sa bed, matutulog, di po ba? At ang one of the best example na lagi ko pong nakikita sa childlike faith na ito, yung ipapatong ng daddy yung bata sa mataas, tapos or sa swimming pool, tapos sasabihin ng daddy na, halika na, jump, sasaluhin kita, yung ganon. Di po ba yung bata ang positive niya, nasasaluhin siya ng daddy niya, nang walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, tatayo po siya dahil sasaluhin siya for sure ng daddy niya. Ganon po ang bata pag nagtiwala. Kung ano ang sinabi ni daddy, kung ano ang sinabi ni mommy, dun po niya ibabase yung buhay niya. And to think, bata po yan ha. Tayo po ba as a Christian? Adult na po tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ganon po ba tayo pag nagdududa tayo? Pag may hinaharap po ba tayong mga pagsubok sa buhay, nakakaramdam pa rin po ba tayo ng pagdududa sa presence ni God sa buhay natin, in spite and despite na Kristiyano tayo? Alam niyo po ba na kung bakit ang bata ay tatalon ng walang pag-aalinlangan? Dahil alam niya may daddy siya. Tayo po, alam po ba natin na may daddy tayo sa taas? Alam po ba natin na meron din tayong mediator, which is the Son Jesus, na nasasabihin niya lahat ng mga problema natin kung lumalapit tayo sa Kanya? Di po ba? Ano pa po ba ang best example ng pagtitiwala? Yung pong, sino po dito yung mga nag-abroad or mahilig mag-out of the country or mag-out of Luzon or mag-out of town, na yung bago ka makarating sa lugar na gusto mong puntahan, sasakay ka pa ng plane? Di po ba hindi naman natin kilala yung pilot dun? Pero kahit hindi po natin kilala yung pilot, sumasakay po tayo ng aeroplano, di ba? Dahil may expectation tayo at may hope tayo at naniniwala tayo na pag sumakay tayo sa airplane na yun, yung piloto na nakaupo ay dadalhin tayo sa destinasyon na kung saan natin gustong pumunta. Di po ba? But if you think about it, how can we trust the pilot na hindi natin kilala?
Oo, trabaho niya yun. Nadalhin yung eroplano sa destination na yun. But then again, we don't know Him. But then again, we trust Him na dadalhin niya tayo sa destination na yun. And yet, tayo mga Kristiyano, pag may problema tayo, may pagdududa pa rin tayong nararanasan sa buhay. As I said, it's a part of life. Pero as a Christian, ano po ba ang dapat nating gawin sa buhay pag nakakaranas po tayo ng ganitong pagdududa? Paano po tayo magkakaroon ng childlike faith na ibabase natin ang buhay sa salita ni Mommy, sa salita ni Daddy, na pag narinig natin ang sasabihin ni Mommy or ni Daddy, alam natin na it's for our own good. Alam natin na magiging safe tayo at magiging positive tayo at ibabase natin ang buhay natin kay Mommy at kay Daddy. As a Christian, ano po ba yung dapat nating gawin pag nagdududa tayo? Sige po, let's think about it. Kasi po kung minsan, nagiging sagabal po kasi ang doubt. Remember nung nakita po, nasa laot po, sina Peter, kasama niya yung mga ibang disipulo, tapos may nakita silang naglalakad sa tubig. Tapos sabi nila, si Jesus yun. Ang Panginoong Jesus yun. Tapos sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, Jesus, if that is you, gusto ko ring maglakad sa tubig. Tapos tinawag siya ni Jesus. True enough, itong si Peter, lumusong nga siya sa tubig at nakapaglakad. Kaya lang, meron siyang nakitang papadating na malaking wave, malaking alon, tapos biglang-bigla, nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng doubt kung magiging safe ba siya sa parating na alon na ito dahil malaki. At alam niya, tatangayin siya, despite and in spite na nandyan na si Jesus sa harapan niya, nakausap niya si Jesus, nakikita niya si Jesus physically, literally, pero nung makita niya yung hangin, nagkaroon pa rin siya ng pagdududa na magiging safe siya. Ano pong nangyari sa kanya? Di po ba lumubog siya? Ano po yung tanong ni Jesus? Ano ka pa, Peter? Bakit ka nagduda? Ayan, tuloy lumubog ka. So, nangyayari po ba yun sa buhay natin? When we in fact know that there is Jesus, there is God in our life, pero lumulubog pa rin tayo. Kasi nagdududa pa rin tayo. Ano po ba yung sabi ng Salmo? Salmo 50 verse 15, ang salita ng Diyos version. Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Bakit po sinasabi dito ni Jesus na pararangalan natin siya pag may problema tayo? Ang ibig sabihin po niya dito, pag tayo po ay tumatawag sa Diyos at inilalapit natin ang problema natin sa Kanya. Whether the problem is big, whether the problem is small, pag inilapit natin sa Kanya, ang ending po nun, pupurihin natin siya at pasasalamatan natin siya dahil bakit? Ang ending po, winner tayo. Dahil anuman po ang isasagot ni Jesus sa panalangin natin, whether kung ang ibibigay niya, yung pinapanalangin natin, or yung gusto niya para sa atin, kahit ano po doon, ang ending pa rin po doon, winner tayo. Huwag po natin kakalimutan na minsan kaya po matagal ang sagot kasi alam po ni God kung kailan ang proper timing, kung kailan po niya ibibigay at sasagutin ang ating panalangin. Or minsan, ang hinihingi po natin sa Kanya, hindi niya will lang natin, gusto lang natin. Paano po kung hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin? Sino po bang masusunod sa ating dalawa? Ako? Na tao lang? O siya? My Creator, ang God,
na alam niya ang mechanics sa buhay ko, alam niya ang future ko dahil siya ay may planong maganda para sa akin dahil mahal niya ako. So, sino po masusunod? Ang will mo or ang will ni God? Di po ba? Kaya po, pag lumalapit tayo sa Diyos, panghawakan po natin yung assurance and let's hope na kahit ano pa yun, pupurihin natin siya in the end dahil in the end, winner po tayo. Lagi-lagi po, tandaan po natin tayong mga Kristiyano, laging-laging nasa win-win situation. Ganyan pa man, as I mentioned, ang pagdududa po talaga, it's a part of life. Mapa-Kristiyano ka, mapa-hindi. So, ano po ang mga dapat natin gawin as a Christian pag tayo po ay nagdududa? First, read the Bible. Paano nga po ba tayo makipag-usap sa Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Alam naman po natin, during the Old Testament time, si God, yung manifestation po ng presence ni God is through the burning bush, through the fire, through the ulap, or minsan, maririnig mo yung boses niya coming from heaven, o kung minsan naman magpapadala siya ng angel, lagi-lagi nga po, di ba? Kung nakakapagbasa po kayo ng Bible, lagi niyang pinapadala si Angel Gabriel. Laging siya po yung messenger na ginagamit ni God. Siya po yung angel na inuutusan lagi ni God para sabihin ang mga mensahe niya sa mga tao. Di po ba? And during the time of New Testament naman, nandyan si Jesus, physically, di ba? Nakakasama niya yung mga tao, nakakapag-heal siya pag hinawakan niya, or pag hinawakan siya, nakakapag-heal siya ng may sakit, or nasasagot niya yung mga tanong niya, at mahilig pa nga po si Jesus sa paggamit ng mga talinhagang salita, di po ba? Ano po ba? During that time, yung mga disciples, nahahawakan nila si Jesus, nayayakap nila si Jesus, naririnig nila si Jesus, nakikipag-usap, nakakasamang maglakad. Those were the days. Kahit hindi sila nagbabasa ng Bible during that time, during the Old Testament and the New Testament, dahil ganun ang manifestation ni God at ganun si Jesus, nandun si Jesus sa kanila, ang sagot parang on the spot, di ba? Kasi pag tinanong mo si Jesus, sasagutin ka niya on the spot, hindi ka naman niya paghihintayin. Pero ngayon, paano po natin malalaman kung ang pinagpipray natin ay will ni God? At pag nagdududa tayo, paano natin makikita ang sagot ni God? We have to read the Bible. Kasi po, ang mga salita ng Diyos nasa Bible na po. At yun na po ang mga kasama natin ngayon. Alam naman po natin, physically, hindi na po natin nakakasama si Jesus. But He is alive. Dahil ang Spirit po niya, ang Holy Spirit, nasa puso po natin na iniwan niya. At ang salita niya, nakasulat sa Biblia na siyang nababasa natin, na siyang nakakasama natin para i-guide tayo sa buhay. So, kung gusto po niyong makipag-usap sa Diyos, pag nagda-doubt po tayo sa buhay natin, sa mga problema natin, kung sinasagot nga ba ni Jesus, or pinapakinggan nga ba tayo ni Jesus, we have to read the Bible. Kasi po, ang salita ng Diyos ang mag-guide sa atin sa mga problema natin at sa mga sagot na hinihintay natin sa Diyos. Ano pa po ba ang dapat natin gawin? Aside from reading the Bible, we have to pray. Diba? We have to pray. Kasi kagaya nga po ng sinabi ko, yung verse na shinare ko sa inyo, na Salmo 50 verse 15, chapter 50 verse 15. By means of praying, pararangalan po natin ang Diyos dahil in the end, win-win situation po tayo. At ang pangalawa, yun nga po, read the Bible. Napakadali po, di ba? Pag nag-aalinlangan tayo, we only have to do two things. Pray, read the Bible. I'm sure, naiintindihan niyo po kung ano yung mensahe ng ating mahal na Panginoon ngayong umagang ito sa atin. When we are doubting, read the Bible. When we are doubting, pray.
Dalawang bagay lang po ang pwede natin gawin pag tayo ay nagdududa. At yung mga senior ko po na verse ngayon, uulitin ko lang po. Santiago, tatatlong verse nga lang po ang ating i-memorize or pag muni-munihin para po maintindihan natin ng lubusan ang salita ng Diyos. Santiago 1:6, ang salita ng Diyos version. Ngunit dapat magtiwala at humingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Katulad nga po ng napag-aralan natin, pag tayo ay nagdududa, para tayong alon na pag ganyan-ganyan na sumusunod lang sa direksyon ng hangin. Hindi po tayo stable, hindi po tayo panatag, kasi po nagdududa tayo, kaya para tayong alon. At yung second verse, yung Mateo 18:3, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So you are not a part of the kingdom of God kung ang faith natin ay hindi childlike faith. Kailangan po 100% sure, 100% ang pagtitiwala natin sa Diyos. Pag tayo po ay lumalapit sa Kanya. Ang salita po niya ay hindi nagbabago. Ang salita po niya ay 100% pure and genuine. Kaya po, totoo po lahat ang mga salita ng Diyos at katulad po ni Mommy and Daddy na hindi po nagsisinungaling sa atin, na katulad po ni Mommy and Daddy na mahal tayo, magtiwala din po tayo ng sobra-sobra pa sa Diyos. Kasi nga po, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi po tayo magkakaroon ng childlike faith. Let's be 100% sure na pag lumapit tayo sa Diyos, 100% po siyang susuporta sa atin. Ano pa nga po yung pangatlo? Salmo 50 verse 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagibitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. So pag po tayo ay nagigipit, pag po tayo ay may problema, at pag po tayo ay may doubt dahil sa tindi ng dinadanas natin sa buhay, ililigtas po tayo ni God. At in the end, pararangalan po natin siya at pasasalamatan po natin siya dahil in the end, win-win situation po tayo. Tatlo lang po yun na pagbubula-bulayan natin. And I hope ma-share po natin ito sa iba. Excuse me po. Dahil kahit po tayo mga Kristiyano ay kailangan, we have to support and help each other. Kasi po hindi naman po araw-araw sa buhay natin all the time malakas tayo. Let's support one another, let's love one another, at ibahagi po natin ito. At ibahagi po natin ito sa mga ibang tao, lalong-lalo na po yung mga nanghihina, yung mga may problema, at mga kaibigan at kamag-anak natin na hindi pa po talaga lubusang kilala ang ating mahal na Panginoon. So, isasara na po natin, isisil na po natin ang ating morning devotion ngayon. At sana po masaya kayo na nakinig sa akin, at sana po masaya tayong itinanim sa puso natin ang ating napag-aralan ngayong umagang ito. Kasi let's bow our heads para po maselyuhan na natin ang ating morning devotion ngayong araw na ito. Abba Father, in the name of your Son Jesus, we thank you for your word that you have delivered to us this morning. We will share this to the people who needs you the most, Father God. And it's about time, Lord, para po kami kumilos at mamunga dahil yun po ang nararapat sa amin bilang isang Kristiyano. Salamat po muli sa umagang ito at itinataas po namin ang inyong pangalan sa inyong anak na si Jesus, sa ngalan ng inyong anak na Hesukristo, at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. Amen. At maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa susunod po. Magpapaalam na po ako. See you next time po sa morning devotion din. Mahal ko po kayo. Bye-bye.